Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ng Panginoon. Indeed, our God deserves the greater glory, sabi ng kanta. Ang totoo mga kapatid, our God deserves all the glory. Bakit sinabi natin greater glory? Parang may comparison pa. Ganito po ang explanation ng mga kapatid. Ang ating Diyos naman ay hindi naman siya madamot. Okay? Pagdating natin, kung tayo man ay makakarating ng langit. Kung isa tayo doon sa mga hinirang ng Panginoon at isa tayo sa makakarating ng langit, may mga pinangako po ang Panginoon sa atin. Mga crowns, mga rewards, crowns. At isa po doon yung crown of glory. So, hindi po madamot ang ating Diyos. Pagdating po natin ng langit, para po yung graduation na nag-share siya. Nag-share siya ng mga rewards, ng mga glories. So, it is not for us, mga kapatid, na hangarin ang glory natin dito sa mundo. Maghihintay po tayo. Hindi po natin hinahangad ang glory. Ang ating Diyos ay nagtuturo sa atin na ibabalik natin lahat sa Kanya ang glory sa anumang aspeto ng ating buhay. In any achievements, sa lahat po ng nangyayari sa atin na maganda, ibinabalik po natin ang lahat ng ating papuri, pagsamba at pagluwalhati sa Panginoon. At our God, dahil siya ay mabuti, siya ay makatarungan, siya ay matuwid, meron pong rewards ang lahat po ng makatotohanang kabutihan na nagaganap po, nangyayari sa atin dito sa mundo. Pero hihintayin po natin yun. Hihintayin po natin yun. Hindi po natin yung hahanapin at hahangarin sa ating mga kasamaan dito sa lupa. Pagdating po natin sa langit, everything will be appropriated. At hindi ka malululi sa lahat. Sabi nga ng Biblia, kahit na yung isang basong tubig na ibigay mo ng makatotohanan, ipinaglingkod mo ng makatotohanan, may reward po yun. How much more, lahat po ng ating pagsisilbi ng makatotohanan sa ating Panginoon. And bakit po greater glory? Kasi hindi natin malalagpasan ang kaluwalhatian ng Lord. Although, magpapamahagi siya ng ganun sa atin. Sa ating lubusan, ikakaligaya pagdating ng panahon na tayo ay nasa harapan ng ating Panginoon. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang pinaglilingkuran po natin at sinasamba, pinapapurihang Diyos, sabi ng inawit natin, is the King who is in need of what? Pinupuri at sinasamba natin ang isang hari, ang isang Diyos na nangangailangan ng ano? Nang wala. Wala po siya kailangan sa atin. Yan ang nag-humble sa atin ng matindi. Yan ang nagbibigay sa atin ng humbleness sa harapan ng Lord. Tandaan natin, walang kailangan sa atin ng Diyos. We serve the King, we praise the King, we worship the King who is in need of nothing. Wala siyang kailangan sa atin. Pwede nga siyang mabuhay nang wala tayo. Tandaan natin yan. He is in need of nothing. Baka kasi iniisip natin na yung papuri natin at pagsamba natin sa Diyos ay isang bagay na nagpapabuo sa hindi kumpletong Diyos. Hindi po, kumpleto na po ang Diyos natin. At hindi siya nangangailangan ng anuman para mas sumaya, mas maging maligaya, mas maging kompleto. Hindi po.
Wala pong need ang ating Diyos. He doesn't even need our praises and our worship. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Pero niloob niya na sa ating papuri at pasasalamat sa Kanya ay magkaroon mismo tayo ng kaligayahan pag ginagawa natin yun sa Kanya. And therefore, naisishare niya ang Kanyang kalulalian sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba natin sa Kanya. Pero siya hindi nadadagdagan. Pero tayo, na-edify tayo, na-elevate tayo at nauunawaan natin ang kalagayan ng kalulatian ng Diyos sa pamamagitan ng ating worship. Tandaan niyo, mga kapatid, nangyayari ang tunay na worship natin, ang tunay na pagsamba natin, if we really understand. Okay? Appreciation is always the result of understanding. You cannot appreciate God kung hindi mo siya naiintindihan, hindi mo siya mapupuri, hindi mo siya mapapasalamatan, hindi mo siya maluluwalhati, hindi mo siya masasamba kung hindi mo siya naiintindihan, hindi mo siya nauunawaan. Listen very carefully. Para hindi sayang ang ating pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sa Kanya. We cannot appreciate Him if we do not understand Him. Kaya naman, yun ang hinahanap niya sa mga huling araw. Sinabi niya sa John, di ba? Darating ang panahon, ang araw, at ngayon na nga, sabi ng Panginoon, na ang tunay na sasamba sa Kanya, sa Ama, ay sasamba sa Kanya sa paano? Sa Espiritu at katotohanan. So, nandun po yung materialis ng tunay na pagsamba. Espiritu, kasi kung wala pong Espiritu, hindi mo siya maintindihan. Yan ang maraming magsasamba sa Lord, maraming kunwaring magpupuri sa Lord, pero kung wala silang Espiritu, hindi makatotohanan ng pagsamba. Because that is the requirement of God. Yun ang materialis para masamba mo siya. Espiritu, the indwelling Holy Spirit in you, na bumuhay sa kaunawaan kung sino ang Diyos. Spirit and in truth. Katotohanan na darating lang sa iyo kung buhay na ang Espiritu mo. Okay? Maiintindihan mo lang ang lahat kung meron ka ng Espiritu. And that's why, to those God elected, nung unang panahon pa, para mapuri siya at masamba siya sa katotohanan, ay pagkakalooban niya ng Espiritu. At sa mga pamamagitan ng nabuhay na Espiritu, ang mga mababasa niyo sa Scripture ay magkakaroon ng enlightenment. Una, basa kayo ng basa, wala kayong naiintindihan. But because of the quickening of the Spirit, binigay sa inyo ang Espiritu, binuhay ang Espiritu sa inyo, nagkaroon kayo ng kamalayan unti-unti. Nabuhay ang Espiritu at makakaunawa na siya. Maririnig na niya ang tinig ng kanyang Ama sa pamamagitan ng Scripture. Okay? Kaya yun ang mga true worshiper, mga kapatid. At ang mga tao na ito, ang tunay na nakaka-appreciate kung sino ang Diyos, kung bakit He deserved the greater glory, bakit He deserved all the glory, because they are enlightened. Okay? They appreciate God because they understand Him. Do you understand God? Do you? If you do not, mga kapatid,
there is no true worship. Kasi hindi nyo naiintindihan ito. Kaya mapalad tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, hindi lang every Sunday, hindi lang every Thursday. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na maintindihan ito. Because through this, the sola escritura, through this, magkakaroon tayo ng kaunawaan. At ang kaunawaan na yun, ang resulta nun is appreciation, praise, and worship. Giving back to Him all the glory. Okay? So, bakit pinapaliwanag natin? We must listen very carefully. Okay? Because sinabi natin, appreciation is always the product or the result of understanding. Pag di mo naintindihan, hindi mo ma-appreciate. Okay? So listen very carefully para maunawaan po natin. At nang sa gayon, ma-appreciate natin. At sa pamilitan ng appreciation, talagang maibabalik natin ang glory sa ating Panginoon. Okay? Dalawang verse tayo ngayon. Although maraming supporting verses na pag-uusapan tayo, but we have 2 verses today. Coming from the book of Matthew, New Testament, chapter 26, verse 1 to 2. Pastor, bakit lumipat tayo ng Matthew? Nasa ano tayo Nasa Exodus tayo Ba't lumipat tayo ng Matthew? Ngayon papakita po natin. Ipapakita sa atin ng Lord. Papakita sa atin ng Lord ano ang ugnayan, pagkakaugnayan, koneksyon ng pinag-aaralan natin sa Old Testament, sa Exodus, papunta sa New Testament. Sa panahon ng nabuhay sa mundong ito ang ating Diyos, ating Panginoong Jesucristo. Okay? The fulfillment of the Passover. Okay? Kung paano naganap o nagkaroon ng fulfillment ang ipinagdiriwang ng mga Hudyo, ng mga Hebrew people. Listen very carefully. Sa loob ng napakahabang panahon na. Ilang panahon ang gap ni Jesus at ni Moses? Young people? Approximately 1,500 years. Okay? Between Moses and Jesus Christ. Ang span ng panahon na gap nila, pagitan nila is approximately 1,500 years. Now, the Passover, which was instituted in the time of Moses, nung inilabas sila ng Egypt from slavery, na-institute na yan sa panahon ni Moses. At tumagal na yung panahon, lumakad na ang panahon, 1,500 years, hanggang dumating ang panahon ni Jesus Christ. And in fact, hanggang ngayon, sineselebrate pa yan ng mga Jew. Okay? Ng mga Judaismo. Hanggang ngayon, sineselebrate pa. And that's why they are celebrating the Passover until now, for 3,500, approximately 3,500 years from the time of its institution, yung panahon ni Moses. Pero sa atin mga kapatid, listen, nagkaroon na ito ng conclusion sa panahon ni Jesus Christ. Okay? Natapos na ito sa panahon ni Jesus Christ. The typology, yung shadow o yung example ng makatotohanang pagganap ng Diyos sa kanyang pangako sa buhay ni Jesucristo ay natapos na. Okay? Sa pamamagitan ng kamatayan, ng pagdurusa, pagbububo ng dugo, pag-aalay ng kanyang buhay ng Panginoong Jesucristo. So listen very carefully. Titingnan natin kung sakto na talaga
Because if you will understand, kung mauunawaan nyo, makikita nyo ng malinaw, sakto! Kung ano yung pinapakita sa Old Testament, pinrepara lang ng Diyos. Listen very carefully, mga kapatid. Saktong-sakto. Kung ano yung inilatag ng Panginoon, ay ginanap ng Panginoon sa Kristo. Pag nakita natin yun, we will be so amazed. We will appreciate how patiently, how carefully our God ay nilalatag niya ang istorya sa mahabang panahon para ma-deliver sa atin yung amazing salvation na gusto niya maibigay sa atin, maintindihan natin, ma-appreciate natin para sumabog sa atin, matuto tayo na talaga namang ibalik sa Kanya ang appreciation, ang papuri, at pagsamba. All the thanksgiving. Kapag naiintindihan mo. Kasi pag hindi mo naiintindihan, parang ano lang yan eh. Sa pamilya, nung ako'y wala pang pamilya, nung ako'y binata pa, nung anak pa lang ako, hindi pa ako tatay, maraming sinasabi ang nanay ko, maraming sinasabi ang tatay ko. Hindi ko masyadong ma-appreciate. Minsan pinagbibintangan ko pa. Pinagbibintangan ko pa sila na para bagang minamanipulate nila ang aking isip. Kasi ang mga magulang ko, hindi naman lubusang nakatapos ng pag-aaral. Pero ako, tumalino ako, pakiramdam ko, mas magaling ako sa kanila. Young people, listen very carefully. Pakiramdam ko, mas magaling ako sa kanila. And therefore, pag nagsasalita sila, hindi ko ma-appreciate. Pag nagsasalita sila patungkol sa buhay, hindi ko ma-appreciate. Parang mas meron na akong tamang gagawin. Because of the ilang taong pag-aaral na hindi nila na-achieve. Tingnan niyo mabuti, young people. And then, dumating ang panahon, niloob ng Diyos na nagkaasawa si Pastor Boy at nagkaroon ng mga anak. Nung na-experience ko ng buhay pamilya, naiintindihan ko ngayon yung mga pinagsasasabi nila. At nung naiintindihan ko na, noon ko lang na-appreciate, nauunawaan, na-appreciate ko kung ano yung mga sacrifices nila nung nakakaranas na ako ngayon ng mga sacrifices. So listen very carefully. Hindi madaling maintindihan kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Listen very carefully. Hindi madaling maintindihan. That's why our God crafted this magnificent work in so many long years. Hinahabi niya yung unti-unti. Para maglilantad sa'yo ang katotohanan, wala ka ng dahilan pa. Ganun kayo namang Diyos. Kung naiintindihan natin, we will appreciate that. Para pag dating ng oras ng katapusan, wala nang, hindi ko naiintindihan. No. Hindi mo pwede sabihin, hindi ko naiintindihan. No. Nilatag ko lahat. Inayos ko lahat. Even the universe, inayos ko lahat. Sa pamamagitan ng mga makikita ng mata mo sa lahat, hindi makakaligtas ang katotohanan na darating sa iyo na meron talagang Diyos. Amen? At pag binaliwala mo ang lahat na yun, hindi mo siya binigyan ng pagkakataon, walang naghihintay sa iyo, kundi kapahamakan. Dahil naging masyado siya pasensyoso.
unti-unti niyang ipinaliwanag sa mahabang panahon. And you have your lifetime, say 60 or 70 years, para maintindihan mo ang gawahan. Kung sino siya, kung anong kanyang ginawa, kung bakit siya karapat-dapat purihin at sambahin. Ngayon, papakita sa atin ng Panginoon kung paano yung pinagdiriwang na Passover ay tinapos, kinumpleto, ginanap ng ating Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang lifetime. Okay, let us read Matthew chapter 26, verses 1 to 2, the Passover fulfillment. Matthew chapter 26, verses 1 to 2. It says, when Jesus had finished saying all these things, he said to his disciples, as you know, the Passover is 2 days away, and the Son of Man will be handed over to be crucified. Listen very carefully. Sino nagsasalita? Jesus. Nabanggit ba niyang Passover dito? Nabanggit niya. Ilang taon ang nagdaan, pero nabanggit pa rin ni Jesus Christ ang Passover na instituted sa panahon ni Moses is still observed, is still being practiced, being celebrated until the time of our Lord Jesus Christ. So, na-establish natin yon. Hindi naputol. Listen very carefully. Hindi naputol ang pagdiriwang ng mga Hudyo ng Passover hanggang sa panahon ni Jesus Christ. Because siya na rin ang nagsabi, as you know, my disciples, 2 days from now, the Passover is 2 days from now. Pagdiriwang na natin ang Passover, 2 araw mula ngayon. At pagkatapos, the Son of Man, pertaining to himself, ang anak ng tao ay papaslangin na. Papaslangin na. Okay, so, ang pag-aaralan natin is the typology of the Old Testament and New Testament Passover. Paano siya naging ugnay? And we will answer the questions. Then, Jesus observed the Passover. Did Jesus observe the Passover? Siya yung tatapos nun, pero nung nabuhay siya, ilang taon si Jesus bago siya namatay? As per our deduction ng history at ng biblical references, ilang taon si Jesus na nabuhay sa lupa? 30 to 33. Okay? 33 years. Sinasabi ni Jesus Christ, yung patungkol sa Passover, when He was in His last year of existence. Ibig sabihin, 33 na si Jesus Christ dito. 30 or 33. Mamamatay na siya ilang araw. Pagkatapos niyang sabihin. Ibig sabihin, Jesus Christ observed for 33 years, pinagdiriwang ni Jesus Christ ang Passover. Bakit mo nasabi yan, Pastor? Sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5, verse 18, sabi niya, until heaven and earth pass away. Not a stroke, not a coma, or a very stroke of a pen shall, ang tawag dito, ay matatanggal sa law o sa mga salita ng Diyos until the fulfillment of it. Okay, Matthew chapter 5, verse, kung gusto niyo ng reference na yan, Matthew chapter 5, verse 18. Walang itatakwil o walang mawawala sa anumang nakasulat malimbang ma-accomplish ito. Okay? Ibig sabihin, all the law, all the prophets
Sa Old Testament, nung nabubuhay pa si Jesus Christ, inu-observe ni Jesus Christ ito. Until the time na i-fulfill niya o tapusin niya, ganapin niya ang lahat ng sinasabi ng prophets at ng scripture. Okay? Si Jesus Christ kasi ang tatapos na. Yung kanyang kamatayan ang tatapos ng lahat ng yun. Okay? So, pag-uusapan natin kung paano saktong ginanap ni Jesus Christ ang Passover na pinagdiriwang ng ganon katagal. So, did Jesus observe the Passover? Did Jesus die during the Passover celebration? And did Jesus fulfill the Passover? Si Jesus Christ nga bang hinihintay? Okay? Nagaganap ng kabuuan ng plano ng Diyos na kaligtasan. Okay, pag-uusapan natin ang 4 na bagay patungkol sa Passover. The time. Ang ibig sabihin ng time, sakto ba ang panahon ng kaganapan nito sa pangako ng Diyos? Ibig sabihin yung buwan, yung araw, at oras nung ginanap ng Panginoon yung Passover. The time, the requirement, the manner, and the result or the effectivity or the effect of the sacrifice that was given para dito sa Passover. Alamin natin lahat yan. Iisa-isayin natin. Unahin natin yung time. Okay. Old Testament and New Testament. So pinag-aralan natin sa Exodus chapter 12, verse 2. Exodus chapter 12, verse 2. Yan. Sinulat mo yung mismong Exodus. Yan. Sabi dito sa Exodus chapter 12, verse 2. This month is to be for you the first month. The first month of your year. Okay, sino nagsasalita dito? Si Yahweh, inuutusan niya si Moses. Nag-i-establish si Yahweh ng calendar para sa mga Hebrew people. Pakinggan mabuti, hindi ito para sa lahat sa atin. Okay? Nag-utos si Yahweh ng isang calendar year para sa mga Hudyo. Kaya sabi niya dyan, this month is to be for you, Hebrew people. The first month. The first month of your year. Your Hebrew year sa Old Testament. Okay? Anong month yan? Anong month yan? Ayan. Sa Hebrew, ang first month nila, ang tawag nila is Nisan or Abib. Kailangan muna natin establish itong mga time na to. Para pag pumunta tayo sa New Testament, makikita natin na sakto ang trabaho ng Lord. Hindi siya random, kundi sakto kung paano siya gumalaw at kung paano niya tinutupad ang kanyang mga pangako para sa ating malalim na appreciation. Pag tinunto natin, makikita natin, wow! Sakto ang trabaho ng Panginoon. Okay, that month, the first month of the Hebrew calendar sa Old Testament is Nisan or Abib. The first month of Hebrew calendar as commanded by God Himself. It falls on March 15 to April 15. Approximation pa. Hindi nasasakto yan, pero yan ang approximation. Yan ang sinasabi ng history. Nasasakto siya yung Abib sa in between March and April. So kung lalagyan natin, para madali natin madakot ang pinag-uusapan natin, lagyan natin muna ng number.
Dahil between March and April siya, ibig sabihin, kunin natin yung kalahati ng March at kunin natin yung kalahati ng April. It is between March 15 onwards, April 15. At least 30 days. Okay? At least 30 days. Natandaan niyo, mga kapatid, young people, sa ating quiz, sa year end natin. Ang first month ng Hebrew calendar is Nisan or Aviv, of which it falls on March 15, between March 15 to April 15. So, establish na yan. Establish na natin yung month. Okay? So, in New Testament, ang tanong natin kasi is, did Jesus observe the Passover? So, babasahin natin yung accounts ng panahon after 1,500 years kung sineselebrate pa rin ito in the same month. Okay? So, basahin natin yung Matthew chapter 26 verses 1 to 2. In the same month, day and hour. Okay. Matthew 26. Ayun pa, binasa natin kanina. Okay. Yan. Hindi yan na bago. Yung sinabi ni Jesus Christ. The Passover is 2 days away from now. And the Son of Man will be handed over to be crucified. So may sinusundan ng Panginoon na detalye na galing sa Diyos kung paano niya iaalay ang kanyang sarili. Okay? So, sa pamamagitan ng verse na yan, Matthew chapter 26 verses 1 to 2, pinakita dyan that Jesus really tumutubay din siya, sumusunod siya sa pagdiriwang yearly ng Passover na hindi nasisira for 1,500 years. So Jesus really observed the Passover of the Old Testament. And we can also establish here that Jesus died during the Passover celebration. Bakit? Sinabi niya as you know, my disciples, Passover is 2 days from now. After that, I will be delivered to be slaughtered. Kumbaga, papatayin ako. Ibig sabihin, naka-establish doon na namatay ang Panginoon during the celebration of the Passover. Okay, and then, lastly, ano pang na-establish? Jesus fulfilled the Passover, which we will discuss later. Okay? And then, iyan yung kamatayan ni Jesus Christ. Maaaring magkaroon kayo ng katanungan dahil hindi naman natin talagang nasakto kung ano yung mismong number ng day. Okay? Is it, kasi Nisan. Okay? Nisan is the first month. And yung first month na yan is from March 15 to April 15. Pastor, anong day doon? Anong number ng day doon? Sa between March 15 to April 15. Ang eksaktong panahon na pinagdiriwang ang Passover. Saan talaga ito makikita? Okay? So yun yung kamatayan. Konting trivia. Para naman, although wala itong kinalaman, para lang magkaroon kayo ng kaunawaan, is it, yun yung kamatayan ni Jesus Christ. How about His birth? How about yung kapanganakan niya? Tama ba? Tama ba na nagdiriwang tayo ng kanyang kapanganakan every Christmas, of which we will be celebrating ilang buwan na lang, o ilang araw na lang mula ngayon, malapit na yung Christmas. Tama ba yung pag-celebrate natin ng December 25? Now, uunahan ko na kayo mga kapatid, hindi talaga nai-establish ng history at ng biblical accounts kung kailan talaga yung saktong panahon ng birth ni Jesus Christ. Wala talagang, sa hinaba-haba ng panahon, 2,000 years ago, yung mga attempt ng mga theologians, ng mga scholars, hindi talaga na-establish at hindi talaga kaya na-establish yung saktong panahon ng birth
or kapanganakan ng Panginoon. But there are three famous suggestions kung kailan yan. Naisulat ba yan, Bidel? Three famous suggestions. Okay, September, una. Bakit yung iba naniniwala na September ang kapanganakan ni Jesus Christ? Because yung mga naunang mga scholars calculated the gap of cousins John the Baptist and Jesus Christ. Okay, na-establish kasi ng Scripture, mga kapatid, na merong gap yung edad ng magpinsan John the Baptist at Jesus Christ. Sino nakakaalam na magpinsan si John the Baptist at si Jesus Christ? At least sa flesh, sa kanilang mga nanay. Sino nakakaalam? Magpinsan po sila. Si John the Baptist at si Jesus Christ, dahil kay Elizabeth at kay Mary, magpinsan po silang turingan. Okay? Kaya yung binaptismahan ni John the Baptist at Jesus Christ, pinsan po niya yon in the flesh. But we know na hindi naman nanggaling sa sperm cell at egg cell si Jesus Christ. Para ma-establish lang natin yung mga dates, at least, kinonsider talaga sa panahon nila na magpinsan si Jesus Christ at si John the Baptist. At mas panganay si John the Baptist kesa kay Jesus Christ. Mas panganay siya ng siyam na buwan. At because meron mga accounts na nagsasabi ng kapanganakan ni John the Baptist, John assumed to be 9 months older than Jesus and believed to be born on December or January. Dahil dyan, nagkaroon ng calculation because mas matanda si John the Baptist ng 9 months kay Jesus Christ, magbibilang ka ng 9 months. Say December, so January, February, March, April, May, June, July, August, September. So dahil siyam na buwan ang gap nila, itinataya ngayon, dahil dyan sa basihan na yan, na si Jesus Christ ay pinanganak ng September. Again, hindi ito established, hindi ito na-confirm. Okay? Walang malinaw na basihan na talagang September si Jesus Christ pinanganak. Pero base sa paniniwala ng iba, ganito. And then, yung isang, April. Ito, sikat ito sa mga Hudyo, sa mga Jew, sa Hebrew people. Bakit pinanganak si Jesus Christ ng April? Ganito naman ang paniniwala nila. Calculated the time of a 1 full year grown sacrificial lamb to be offered. Okay? Ang sabi kasi doon sa original Passover, ang requirement ng Diyos sa alay na tupa is, number 1, male, lalaki. Okay? Number 2, a year-old male. Ibig sabihin, isang taong saktong lalaking tupa na unblemished. Walang kapintasan. So, yun ang yung offer. So, calculating that, itinataya nila na ang sacrifice dapat is, kung ano yung birthday niya, isang taon mula noong birthday niya, ay iaalay siya. So, ibig sabihin, the same day, his birthday and his death. Based on this. Hindi yun ang pinapaniwalaan natin, pero merong naniniwala dyan. Karamihan sa mga Israelita, naniniwala dyan, na si Jesus Christ, yung same date ng birth niya ay the same din ng date ng death niya, based on this. Okay? So, sineselebrate yan, Nisan 1. Ano yung first month? Nisan. Ano yung first day? 1. Bakit 1? March 15, okay, takbo ka papuntang April 15. Anong gitna niya? Anong gitna niya? March 15, papuntang April 15. Anong in between niya? Pinakagitna. March 30 or April 1.
Nisan 15 pala. Nisan 15 or April 1. Okay? Okay, naiintindihan natin? So yun, yung paniniwala ng karamihan sa Hebrew. And then, ito yung pinaniniwala natin, December. Bakit tayo naniniwala sa December? Bakit itong paniniwala natin? Because, worldwide, by the dominion of the Roman Empire, sa pamamagitan ng isang emperador ng Roma na naging Kristiyano, sino siya? Si Constantine. Siya ang nag-establish na ang magiging state religion ng lahat ng buong Roman Empire will be a Christian religion. From then on, nagtaya sila ng panahon kung kailan isa-celebrate ang Christmas. Okay? 336 AD was first celebrated and made official as the date of Christ's birth. O yun. Kaya dahil ang victors ng panahon na yon, ibig sabihin ng victors, ang namamayagpag, nananagumpay ng panahon na yon ay mga Romano, kaya halos lahat ng known world, ng civilization, ay sumusunod sa command ng kanilang leader o ng kanilang emperador, si Emperor Constantine. Diniklara niya na December 25 ang celebration ng kapanganakan ni Jesus Christ. Nagkakamali ba tayo? Kung kailan? Hindi natin alam. Because it was not established kung kailan talaga pinanganak si Jesus Christ. Hindi mo makikita sa history, hindi mo makikita sa biblical accounts, hindi mo mapipinpoint yung talagang exact. Pastor, nagkakamali ba tayo kung hindi tayo eksaktong nagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus Christ? No. Hindi naman. Yung motibo ng puso mo at yung manner ng pagdiriwang mo ang tinitingnan ng Panginoon at hindi yung date. Pero, listen very carefully, merong mga account sa Bible na pinipinpoint talaga kung kailan yung tamang pagdiriwang dapat. Ibig sabihin, naging klaro, hindi naging obscure, hindi naging hindi naging malabo ang Biblia para ibigay sa atin yung eksaktong kapanahunan. Kagaya ng Passover. Kaya ini-establish natin yung Passover. Okay? Be patient, mga kapatid, para ma-appreciate natin. Natapos na tayo sa month. The Passover is being celebrated in between March 15 to April 15. Yan yung pagdiriwang ng Passover. And then, pupuntahan natin kung kailan yung tamang araw at yung tamang oras ng pagdiriwang. Okay, so, establish muna natin. Bago natin puntahan yung mga verses. Mag-i-establish muna natin paano sila nagdiriwang ng araw at ng oras. Okay, sa Hebrew, sa Israel mga kapatid, dati na nating tinalakay, ang pagtaya nila ng isang buong araw ay sa pamamagitan ng sundown to sundown. Yung ikutan. Sundown to sundown. Ngayon kung lalagyan natin ng oras yun, ibig sabihin ng sundown, kung kailan lulubog ang araw, at sa susunod na kanyang paglubog uli, yun yung isang buong araw. Sundown to sundown. Kung lalagyan natin ng oras, it is 6 p.m. to 6 p.m. Yun ang full day ng isang Hebrew day. Sundown to sundown. Where, doon natin in-establish yung konteksto, mga kapatid, yung konteksto ng pinag-uusapan natin na ang ating Panginoon ay nabuhay within 3 days. Sabi ng Bible, kasi pag kinagyat mo lang yung oras, hindi pa nga siya
48 hours, kung kukumpute yung oras. Pero ang sinabi ng Bible, mabubuhay na muli ang ating Panginoon sa loob ng 3 araw. Take note, sa loob ng 3 araw. Hindi sa labas ng 3. Ibig sabihin, talagang yung 3, sa loob na. Pwede pangalawa, pwede. Pero, consistently, sa konteksto ng Hebrew, makikita natin na talagang 3 araw ang mababanggit sa kanyang pagkabuhay. Why? Because Jesus Christ died 3 p.m. Friday. Okay? 3 p.m. Friday, and then he rested. Walang activity ng Saturday. Yung sinasabing Good Friday, Black Saturday, and we don't use Easter. We don't use Easter. Risen Sunday. Okay? So, namatay ng 3 p.m. ng Friday, pahinga ng Sabado, and then bukang liwayway ng Sunday. So may nababanggit tayong 3 araw, Friday, Saturday, and Sunday. So within 3 days. Okay? Tsaga-tsaga, may-establish natin. Paano tinataya ng Hebrew yung buong araw? May tinatawag sila na oras na merong ilaw at oras na walang ilaw. Ibig sabihin, mga oras na nandiyan pa si araw na nasisikatan niya ang kapaligiran at mga oras na wala na si araw na wala ng ilaw sa kapaligiran. Ibig sabihin, day and night. Yung mga oras na merong araw na sumisikat, ang bilang, ang kanilang, ang tawag nila dun is hours. First hour, second hour, third hour, ganyan. So, bibilangan nila yun pag merong sikat ng araw. And therefore, yung bukang liwayway, yung sa umaga, yun ang unang hour nila. Kaya nagpo-form yung first hour nila between, listen very carefully, para i-ano niya yan, ikakagit niya yan mamaya, yung unang oras nila ay binibilang nila in between pagsikip ng araw, okay? Isang oras, pagpatanghali. Okay, so 6 p.m. pagsikat hanggang 7. That is first hour. So let's say 7 a.m. pala, a.m. Okay. So let's say 7 a.m. is the first hour of the day. Yung 7 a.m. sa atin, yun yung first hour. And then bilang ka na lang, 8, 9, 10, 11. So, 7 is the first, 8 is the second, 9 is the third, 10 is the fourth, 11 is the fifth. Yung 12 noon, katanghaliang tapat, yun yung 6 hour. Tandaan nyo, kasi mababanggit mamaya yun. Yung 12 noon o yung katanghaliang tapat, yun ang tinatawag ng Hebrew na 6th hour. Okay? At mahihinto ang pagbilang nila o ang pagbanggit nila ng hour kapag wala ng araw na sumisikat. Okay? Kaya maglalast yung pagbilang ng araw, 12 hours, hanggang 6 p.m. na naman sa hapon. Ang 6 p.m. sa hapon, o 5 p.m. sa hapon, tinatawag nila 11th hour. Okay? So yung 5 to 6, ito na yung tinatawag natin sa Bible na twilight. Nag-aagaw si kadiliman at nag-aagaw si liwanag. Twilight. Nawawala na si araw, pero meron pang liwanag. Pero maya-maya, didilim na ang kalangitan. So yan yung between 5 to 6. Pag wala ng araw na sumisikat, ang tawag na ng mga Hebrew din is watches. Hindi na hour. Kaya meron silang tinatawag na first watch, second watch, third watch,
and fourth watch. Okay? Dinivide lang nila sa apat. First, second, third, and fourth watch. Okay? Pagtsagaan niyo mga kapatid, nandun kasi pagkaunawa niyo, pag naintindihan niyo, nandun yung appreciation. Okay, so fourth watch. Originally, sa Hebrew, hanggang 3 watches lang. First watch, second watch, third watch. Okay? Dahil 3 hati lang yung mga oras na walang araw, pag hinati mo yung 12 sa 3, tigil-tigil lang oras. 4 lang. Sundan niyo mabuti. Total, naka-record naman tayo. 4. Originally, ganon. Ang isang watch ay 4 na oras. So, ibig sabihin, yung first watch, naglalast siya between 6 p.m., mula 6, 7, 8, 9, and 10. 10 p.m. That is the first watch. Magsisimula na naman yung second watch between, magsisimula sa 10, 11, 12, 1, 2. Madaling araw, alas 2 ng madaling araw, yun yung second watch. And then the third watch. Pero sa panahon ng mga Romano, sa history, medyo matagal yung 4 na oras, hinati nila ito sa 4 na watches. Okay? Kaya sa panahon ng mga Romano, na-establish na ang kanilang watch sa gabi ay 4 na. First, second, third, and fourth watch. Ibig sabihin, ang bawat watch ay nahati na lang sa 3 oras. Mula sa alas 6, 7, 8, and 9. Yun ang first watch. And then so on and so forth. Naintindihan nyo? Pag umaga, ang tawag nila, hour. Pag wala lang, kasi sundown to sundown, di ba? Ang araw nila. Pag wala lang araw, ang tawag nila, watches. Okay. So yan, na-establish natin yan, yung Hebrew day and hours explained. Now in Exodus chapter 12, verse 6. Exodus chapter 12, verse 6. Ang sabi dyan, take care of them until the 14th day of the month, when all the members of the community of Israel must slaughter them at twilight. Okay? Napaka-importante kasi ng mga terminology dyan. Sabi diyan, pumili kayo, ano yung requirement? A year-old male lamb, unblemished. Walang kapintasan. Yun ang dapat nyo magiging sakripisyo. Take care of them until the 14th day of the month. Okay? Ano yung month na yan uli? Ng Hebrew, anong tawag? Nisan or Abib. Sa panahon natin, anong mga araw yun? Between March 15 to April 15. Okay. 14th day of the month. Okay. At twilight, the sacrificial lamb, sa panahon ng Passover ni Moses, was slaughtered, pinatay, before the Passover. A few hours before the Passover. Okay. Ang tawag sa 14th day na yan ng Abib is Preparation Day. Ay, tandaan natin, Preparation Day. Hindi pa yan mismo yung Sabbath nila, hindi pa yan mismo yung pagdating ng Passover nila. Okay, ang tawag dyan is Preparation Day. Now, trivia. The Preparation Day, pag tinignan nyo sa inyong, pag nagkalkal kayo ng history, ng mga accounts patungkol dito, historically, and sa mga religious books, the Preparation Day of Hebrew falls on 14th of Nisan.
Ibig sabihin, Nisan 14. Ang tawag doon, Preparation Day. Yan, the Preparation Day, 14th Nisan. For the Passover, the 15th Nisan, ibig sabihin, Nisan 15, yan mismo yung Passover. Okay? Nagpopol yung Nisan 15 sa Sabat. Hindi pa pala natin na napag-usapan yung mga days na mamaya. Okay? It is called sa Hebrew, Erev Pesach by the Jews today. It was the evening before the Sabbath. Okay. Now, yung day, ito lang naman yan. Trivia ulit. Yung days. Sa ating kalendaryo, ano yung number 1 na day doon? First day. Sunday. Ano yung number 7 na day sa ating kalendaryo? Saturday or Sabado. Okay? From the term itself, from the word itself, Sabbath. Sabado. Okay? Then kinuha yun. The seventh day. Kaya ang seventh day talaga is Saturday. Minsan pinagkakamali natin na ang unang araw is Monday, when in fact, ang first day talaga ng kalendaryo natin is Sunday. And then ang last talaga is Sabado. Okay. Now, the preparation day is 14th Nisan, of where sa 14th Nisan, diyan papatayin ang sacrificial lamb. Hindi siya papatayin during Sabbath. Kailan papatayin yung sacrificial lamb? 14th Nisan, during the preparation day. Mula pa nung Passover ni Moses hanggang sa ipupulfill na ito ni Jesus Christ. Okay? Ang tawag doon, Erev Pesach. It was the evening before the Sabbath. So, naka-establish yan, mga kapatid. Now, tignan natin yung New Testament. Saan natin makikita yan? Matthew chapter 27 verses 45 to 50. Medyo mahaba. Pero tingnan natin kung may extract natin doon. Kung kailan talaga namatay si Jesus Christ. Okay. Matthew chapter 27 verses 45 to 50 it says, from the noon, ano yung noon? Alas 12 lang, tanghali. Yun yung noon. From noon until 3, bakit yun? Ganito yung nakuha natin. Sa salin na dapat nakuha natin is hour. Pero it's okay. Kasi dun sa nakuha kong salin, ang tawag doon, from the 6th hour unto the minth hour, kasi gusto natin establish doon na ang 6th hour na pinabanggit natin kanina is noon. Alas 12 ng tanghali sa atin. Okay, pero okay na. From noon, which is the 6th hour of the Hebrew, until 3, which is the minth hour of the Hebrew, in the afternoon, darkness came over all the land. Okay? Sinabi kasi, sa Passover ni Moses, kailan papatayin ang sakripisyo? The preparation day at may term akong pinapatandaan sa inyo. Preparation day at twilight. Twilight. Napaka-importante. So, sa panahon ni Jesus Christ, from noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. Okay. Ngayon, mga kapatid, young people, especially, ano ang ninth plague? Before the 10th plague, na mamamatay ang mga firstborn, ano yung pang-siyam na plague? Okay. Darkness. How many days ang darkness before the firstborn will be killed, will be slaughtered?
How many days? 3 days. Pusikit na, tinalakay natin, pusikit na kadiliman. Kung makikita niyo dito yung precision ng plano ng Panginoon, kung paano niya nilalatag yan. So, bago ko na ito yung mint plague, kung kailan mamamatay ang mga firstborn, at kung kailan iaalay ang sakripisyo para sa Israel, ang naunang event is the plague of darkness for 3 days. Now here, in Jesus' time, from noon, 12 noon until 3 p.m., sa Hebrew, 6th hour until mid-hour, in the afternoon, darkness came all over the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? And then, when some of those standing there heard this, they said, he is calling Elijah. 48, immediately one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a stalk, and offered it to Jesus to drink. 49, the rest said, now leave him alone. Let's see if Elijah comes to see him. Then in 50, and when Jesus had cried out in a loud voice, he gave up his spirit. Ang namatay si Jesus Christ, darkness. Okay? Hindi araw. Pagkatapos niya mamatay, which is, hindi natin muna kailangan dito sa mga susunod nating pag-aaralan. Pagkatapos niya mamatay, nung nai-offer na siya, tumindi naman yung sikat na araw. Which means, tinanggap yung offering ni Jesus Christ. Pero hindi natin kailangan muna sa pag-aaralan natin. Ngayon yun. So, exactly, Jesus Christ died during the preparation day. Okay? Preparation day. The 14th day of Nisan. Nasabi ba dito? Nasabi ba dyan? Makukuha mo ba yung Matthew chapter 27 verses 62 to 66? Meron ba dito? Ayan. Yung verse. Ayan. Sabi dito, after na mamatay si Jesus Christ, the next day, the one after the preparation day, okay, ano sabi diyan? The next day, the one after the preparation day, anong day yun? Pagkatapos ng preparation day, anong day yung susunod? Yung Nisan 15. Yung Nisan 14 preparation, yung Nisan 15, ano yung sinabi natin kanina? Ano siya? Sabbath. Okay? Sabbath. Kasi yung preparation day, preparation siya para sa Sabbath. And therefore, yung susunod na day, after the preparation day, is Sabbath. Now, the next day, the one after the preparation day, ibig sabihin ang pinag-usapan natin is the Sabbath. Okay? The chief priests and the Pharisees went to Pilate. Sir, they said, we remember that while he was still alive, that deceiver, tawag na kay Jesus Christ, deceiver, ng mga religious leaders, ng mga Pharisees. After 3 days, I will rise again. Sabi niya, Sir, narinig namin sinasabi nung nung mandarayan na yun, na sa loob ng 3 araw, pagayari niya huwag tayo mabubuhay siya. And then 64. So give the order for the tomb to be made secure until the 3rd day. Otherwise, his disciple may come and steal the body and tell the people that he has been raised from the dead. This last deception will be worse than the first. Binabantayan din nila yung sinabi ng Jesus Christ. Then 65. Take a guard, Pilate answered, go make the tomb as secure as you know how. So they went and made the tomb secure by putting a seal on the stone and posting the guard. Now, nung lumapit ang mga Pharisees kay Pilato, anong araw sila lumapit? Nisan 15. It was the Sabbath. Ang sabi diyan, the day after na mamatay si Jesus Christ.
Ibig sabihin, na-establish natin na namatay talaga si Jesus Christ eksakto sa preparation day, which is Friday, 3 p.m. Friday is the preparation day, and then Sabado is the Sabbath day, of which lumapit na, nasa tomb si Jesus Christ, lumapit na yung mga Pariseo kay Pilato. Sir, ito yung mga pinagsasabi niya eh. Payagan ka, bantayan namin yun. Okay, na-establish natin, eksakto sa araw ng preparation day, na requirement ng Diyos para i-sacrifice ang lamb ay sa panahon mismo nang namatay ang ating Panginoon, Heso Kristo. Okay, meron din yan sa John chapter 19 verses 28 to 31. Pero wala na yan, hindi na namin naisulat. Pwede nyo na lang pag-aralan sa inyong mga bahay. John 19, 28 to 31. So, as per the day, the month, the day, the hour, mga kapatid, makikita natin. Although, napakahabang panahon ng nagdaan. Nung in-institute ng Diyos ang Passover, exactly sa panahon ni Jesus Christ, ginanap niya ang once for all sacrifice, hindi na isang tupa, hindi na isang lalaking tupa, kundi isang tao. Pasal, tao ba si Jesus? Of course, 100% siyang tao. Hindi siya lang daya. Nung namatay siya talaga. 100% siyang tao. 100% din siyang Diyos, pero 100% siyang tao. Hindi na isang temporary sacrifice, which is the blood of an animal, pakinggan mabuti, na nung unang inalay, yung animal na ito, for 1,500 years, year after year, taon-taon, merong pinapatay na a year-old male lamb. Although, walang kapintasan yung lamb na yon, kailangan siyang paulit-ulitin araw-araw. Bakit? Kasi ang totoo, hindi naman nakakaalis ng kasalanan ang dugo ng tupa, ng isang hayop. Hindi niya kayang hugasan ang kasalanan ng tao. Bakit siya ginagawa araw-araw? To remind us, the past, the present, the future, to remind us that meron dapat magbabayad ng ating kasalanan. Meron dapat dugong isasakripisyo para tayo lagpasan ng destruction. Sa Old Testament, ang ginagamit nila ay tupa. Bago dumating ang panahon ni Jesus Christ, ang inalay ngayon sa Preparation Day, Nisan 14, okay, Friday, darkness, twilight, ay isang totoong tao, totoong dugo ng tao. Okay? At ang inalay is unblemished. I'm getting ahead of myself. Pero pag-uusapan natin mamaya. Hindi lang basta unblemished na hayop, kundi unblemished na tao. Okay? Ang kanyang ginawa is once for all. Ang kanyang ginawa ay tunay na makapaghuhugas at makapagtatakip ng kasalanan ng sanlibutan, ng kanyang mga hinirang. At hindi na ito uulitin pa. Hindi gagawin ni Jesus Christ na after 1 week, after a month, after a year, after 1,000 years, ay darating siya upang gawin niya uli na isasakripisyo ang kanyang katawan at ibububo ang kanyang dugo. No? It is effective. The unblemished blood of our Lord Jesus Christ is effective. Pag-uusapan natin mamaya.
Okay, now the requirement. The requirement. In Old Testament, meron pa tayong 15 minutes. The requirement. In Old Testament, in Exodus chapter 12, verse 5, ang requirement ng sacrifice is a year-old fully grown male lamb without defect. Ibig sabihin, hindi pwedeng ialay ang isang tupa na mayroong kapintasan. Ang may-ari ng tupang iaalay ay hindi pwedeng, alin ba yung pinakapayat? Alin ba yung wala ng kwenta? Yun ang pipiliin ko siya iaalay, hindi papayag ang Lord. Meron siyang requirement. Ang requirement niya ng tupang iaalay is male, unang-una, lalaki, fully grown, a year old, and without defect. Ibig sabihin, ialay mo ang the best of the best doon sa iyong kawan. Yan ang requirement ng Lord. Unblemished. Okay? Unblemished. And then in New Testament, the requirement is unblemished. In New Testament, we will see in 2 Corinthians chapter 5, verse 21, dahil ang requirement ay male, fully grown, may isip, nakakaunawa, fully grown, without defect. Ibig sabihin, without sin. Innocente. Okay? Ang ating Diyos, ni-require niya na ang iaalay ay walang defecto. Ginawa niyang typology yun, na every year, habang sinusundan ang requirement niya, every year, dapat maiintindihan natin na ang iaalay ay walang defecto. Ngayon, kung gagawin na niya, the combination of the sacrifice that will really appease the wrath of God, ang iaalay na tao must be lalaki at walang kapintasan. Pwede ba si Pastor Boy doon? Hindi. Lahat na ng tao sa mundo, pag sama-samahin, iaalay, ma-appease ba natin yung wrath ng Diyos sa kasalanan? Hindi. Bakit? Lahat tayo ay meron tayong ang tawag sa ganun? Dumi, bahid. May defecto tayong lahat. So, requirement must be made without defect. That's why, ang nag-iisang pwede na mag-alay ng dugo sa Diyos, gaya ng requirement sa Old Testament, ay ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen? Fully grown, nabuhay na kagaya natin, tempted in every way, but without sin. Hindi nagkasala. Therefore, kung yan ang iyahain na dugo sa ating Diyos, magiging maa-appease nito ang puot o galit ng Diyos para bayaran at kalimutan ang ating mga kasalanan. Ayan ang requirement. Yan ang nangyari. 1 Corinthians 5:21 says, God made Jesus Christ, who had no sin, walang kasalanan, unblemished, to be sin for us. Okay? Substitute. Kung paano ginagamit ang mga tupa ng Old Testament in behalf of the Israelites, listen very carefully, in behalf of the Israelites na makasalanan, na nasa loob ng bahay, there must be something na isa-substitute sa kanila, unblemished, walang kasalanan, walang kapintasan, para maging substitute ng mga makasalanan sa loob. Na pag tinignan yung dugo ng unblemished lamb na nakapahid sa hamba, hindi na papansinin ng Lord kung sino yung nasa loob, kung anong kasalanan nila, kundi masasatisfy nito ng dugo nito, ng unblemished lamb, ang court ng Diyos at lalagpasan ang kanilang bahay. Okay? So, ganun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. God made the sacrifice, Jesus Christ, who had no sin and blemish, to be a substitute
Just like the sin of the one inside the house, ginawang kasalanan ng mga taong ililigtas sa loob, ganun ang tinignan ng Diyos kay Jesus Christ. He has no sin, but God made Him to be sin, our sins. Yung mga kasalanan natin. Sa mga oras na yun, 2,000 years ago, tinignan ng Diyos si Jesus Christ, hindi isang blameless, kundi isang kasalanan. Lahat ng ating kasalanan ay ibinuhos kay Jesus Christ para ang puot niya ay i-consume lahat ng kasalanan na yun sa katauhan ni Jesus Christ. Naiintindihan natin? Kinonsume ng Diyos ang kasalanan ng kanyang mga hinirang sa katauhan ni Jesus Christ. Kailangan niyang talikuran ang kanyang anak sa pagkakataon na yun dahil darating na ang destruction at ang kukuha ng lahat ng destruction ay hindi ang mga tao sa loob, kundi yung namatay na substitute ng mga taong nasa loob. Yun ang tinignan ng Diyos ay Jesus Christ. God made Jesus Christ, who had no sin, to be sin. Para kanino? Para sa atin na nasa loob ni Jesus Christ. For us. So that in Jesus Christ, we, the sinners, might become the righteousness of God. Nakita niyo yung exchange? Nakita niyo yung exchange? Makasalanan tayo, matino ang isa. Kailangan tignan ng Diyos yung matino na kasalanan para pag tinignan niyo tayo ang matino. That is the truth of our salvation. Huwag tayong magpagalingan, hindi tayo magagaling. Pag tinignan ka ng Diyos, pinagpapalagay niyang righteous ka dahil minsan binuhos na niya lahat ang kanyang galit sa isang taong matuwid, ang kanyang anak. At tapos na yun. Hindi na uli ibabalik ng Diyos ang tuot na yun dahil ibinigay na niyang lahat kay Jesucristo na nakabalubay sa krus ng Kalbaryo. Do you appreciate that? Hindi ka na babalikan ng kasalanan mo. Do you appreciate that? Oh, baliwala sa'yo. Kapatid, iniiwasan ka ng destruction. At iniiwasan ka, patuloy kang iiwasan ng destruction. Dahil pag tinitignan ka ng langit, ang nakikita sa'yo ay dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi dahil magaling ka, no? Now, dahil temporary ang sacrifice no, listen very carefully. Nung panahon ng Passover, bago lumabas ang mga Israelita sa Egypt, nagkaroon ng requirement, ipahid ang dugo ng sinakripisyon lamb sa hamba. Pag nakita ng Diyos, yung dugo na sa hamba, lalagpasan sila. Hindi mamamatay yung mga firstborn sa loob. Nangyari ba yung pangako ng Lord na yun? Nangyari. Now, habang uusap tayo sa kwento sa mga susunod, makikita niyo na yung mga iniligtas ng panahon ng Passover, sila rin yung naubos dun sa labas, sa desert. Okay? Why? Because the sacrifice is what? Temporary. Anong ina-appreciate natin ngayon? Our sacrifice is not temporary. It is permanent. Once for all. Hindi yun. Niligtas ako ng Lord ngayon. Kaya lang bukas baka, wala na ako ulit. Nauna. Hindi ganun ang New Testament. Sa panahon ng niligtas ng Diyos sa mga Israelita, sa isang pagkakataon, sila rin, yung mga naligtas na yon,
sila rin ang nilipol ng Diyos sa ilang. Ubus pa sila. Ubus silang lahat. Hindi lang yung mga firstborn. Lahat ng 25 or 20 age above, ubus silang lahat sa ilang. Sino lang yung nakaabot doon sa lupang tinangako ng Lord? Yung mga next generation. Huwag titigasan ng ulo. Makinig mabuti. But the good news in our days, sa New Testament, mga kapatid, ang good news sa atin, hindi temporary ang dugong nakapahid sa iyo. Ang dugong nakapahid sa iyo is permanent. Nanagpasan ka ng destruction, kailan man yan, at dadalhin ka ng Lord sa kanyang pinangakong kapahingahan, kailan man yan, because the blood that has been poured out to you, that has been shed to you, is a permanent blood that took away all your sins. Hindi lang isang kasalanan, hindi lang past sin, hindi lang present, even the future sin. Pastor, ano ibig sabihin ng future sin? Okay, ganitong kapaliwanagan sa future sin, mga kapatid. Okay, by the time, ilang taon na nung namatay ang Panginoong Jesucristo? 2,000 years ago. Nandun ka na ba? Nakita mo ba yung kamatayan ni Jesucristo 2,000 years ago? Hindi mo nakita yun. Tagal na nun 2,000 years ago. Ba't naligtas ka ngayon? Pinanganak ka 2,000 years after ng kamatayan ni Jesus Christ. Ba't ligtas ka ngayon? Because when Jesus Christ died on the cross and His blood poured out for the sins of many 2,000 years ago, that effectivity, mga kapatid, ay aabot hanggang sa dulo ng sandaigdigan na ito. Ang kasalanan ng mga sister Aloha, past sin or future sins, sins nang namatay si Jesus Christ. Future! Nung namatay si Jesus Christ, that was 2,000 years ago. And 2,000 years ago, binayaran niya ang kasalanan mo kung elect ka. Sister Aloha. Okay? So your sin, my sin, our sins, ang sins natin is future sins. But it was paid and told by the power of Christ's death upon the cross of Calvary 2,000 years ago. And we should appreciate that. We should appreciate it. So your past, the present, and future sin, all paid up, fully paid by the blood of our Lord Jesus Christ. Marami pa, wala tayong oras. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po yung manalangin. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. 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 Ang aming amang dakila, labas po ang aming pagpupuri, labas po ang aming pagpapasalamat, Panginoon. You have given us this wisdom and understanding. And so we appreciate you, Lord God. We appreciate what you have done. Kung anong ginawa mo, Panginoon, para sa amin. The amazing salvation. The amazing sacrifice, Lord God, that saved us. Lord, ito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church. Lord God, patuloy mo pong ibuhos ang iyong kaawaan sa amin, ang iyong pong grasya, na maunawaan namin mabuti. And so, we deeply appreciate, Lord God, and give back the truthfulness of our praises and our worship, Lord God, papunta sa iyo. Ama, ito po yung iglesia. Sa iyo po kami. Magtitiwala po kami at mananampalataya sa iyo. Tinataas po namin lahat ng pasalamat at papuri sa pangalan ng iyong anak,
ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yeso Kristo. Amen, amen, and amen. Sige po, isa po ang bigat natin ang Panginoon kahit sa